Hello guys. Welcome to my channel, K-Pops TV. So, sana yung mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. Yan. Well, a quick, ano po to, no? A quick vlog. Medyo di ko po nakasigasok siya. Just a quick story about going to Korea. 2023, in-invite po kami ng aming church sa Korea ng Pyeonggong Jail Church sa Uluru, Korea, South Korea, 2023. Wala pa pong K-VAC noon, wala pa. I think K-VAC noon later part pa na po or nagsimula. So, first time ko mag-DIY, I fill up all the form and everything. It so happened, yung nabigay kong business permit was the business permit of my mentor, Pastor Eric, which was based now in Georgia, which happened to be a pastor of Pyeonggong, Korea for many years, but more than a decade, no? So yun ang nabigay ko. So sabi ng assessor dun sa McKinley, yung Korean Embassy, sabi niya dito, dapat business permit ng Pyeonggong Jail Church. So siguro 3 beses akong bumalik, no, para ibigay yung business permit ng Korean Church namin dahil hindi ko pa kabisado. At awa ng Diyos, naipasa ko naman after 3 balik in total. So naghintay kami mga bisahan. So DIY, first time, with my 2 daughters, si Red tsaka si Jed. And you know, blessed, no, nabigyan po kami ng visa. So it's like single entry, no, nakakatuwa. First time DIY, nabigyan tayo ng Korean visa. Wala pa pong K-VAC noon. Tapos nakakatuwa nga yung nagtanggap ng papers namin. Babae siyang Pilipina, very accommodating, very kind, very approachable, no? Na alam niya na may beginner ako, DIY, pero naiintindihan niya, napaka-bait, no? So, it's in McKinley, Korean Embassy mismo. Doon naman talaga ang original na apply ng mga visa, wala pa po nung K-VAC. So, yun lang nga. At wala rin ako masyadong bank account noon. Meron konti lang. At bukod sa pagkapastor, ako rin naman ay nag-i-play yun. Kasi I want to have extra funds for my family. So, may employment din ako that time. At may konti rin naman sabi, hindi malaki. And then, the following year, we were also invited by our church. So, I tried again DIY. May K-VAC na po yun. So, nagulat din ako. Last year, 2024, may K-VAC. May iba na yung mga rules niya. Hiningi niya na bigla yung Korean version ng letter. Dati English na. Ngayon, may Korean letter na siya. Tapos, sorry, yung nakatanggap pa sa amin na babae, eh, medyo masungit at medyo poker face. Hindi siya very accommodating, hindi approachable. Talagang medyo blank yung mukha niya. So, even church kami, hindi siya ganun kabait. So, sabihin na natin walang reaction sa mukha niya. So, medyo hindi ganun kaganda yung pagka-reglo ko ng papers ko. So, bumalik pa ako, yung kulang. And then, siguro mga, 2 balik. At iba na yung nag-help sa amin na K-VAC associate kung pagbalik namin. So, meron din ako work. At yun nga, ng babae nung tumanggap sa amin sa K-VAC, pastor, may work. So, direct na ka siya. Pastor, may trabaho. Kaya siguro isip niya, hindi lahat ng pastor may employment. May CEO. So, ang ginawa naman namin, kinumplete namin lahat ng requirements. So, ngayon, nag-try kami ulit at sinabi ko, let agency do it naman this time. So, being a pastor, of course, you want to serve God with full-time ship din, with love gift din naman. No? We tried agency this time. No, agency this time. Tapos, sila yung nagpasa ng papel. They found out, express visa ang in-applyan, imbes na 5 days, naging ano siya, 10 days or more, no? So, hindi rin siya ganun kabilis compared sa expected. Hindi talaga siya sa inaasahan. So, we're all pero pa siyang letter ng isang public government na sikat na endorsement, no? So, hindi rin. Akala namin, pagka ganon, ay medyo sure na. So, turn out, hindi siya successful. So, niisip ko, what went wrong? Ang reason na binigay nila ngayon is number 7. Your entry has not been explained, no? Your purpose of entry is not explained further. Hindi rin na ipaliwanag yung pagpasok.
Hindi ko alam kung di ba sapat yung itineraries and invitation letters. I don't know. Or dahil wala kaming bank account, wala kaming magandang profile. So siguro iniisip ko, baka yun din kasi wala kayong mga bank records na magaganda. So I don't know sa inyo, sa mga may experience sa pag-apply, but I think, therefore conclude, I think kailangan talaga. Kasi ang expense ay lahat sagot ng church. Plane tickets, room, hotel, pagkain, pabalik, hatid sundo, lahat. Bihira naman po kasi yun talagang gano'n. But nevertheless, I learned my lessons well. I know now na I need to have really a bank account, even maybe talagang a good job, no? Na talagang baka isipin kasi, natanong ko sa ibang mga nakarating na may mga church members daw kasi na nag-TNT na nagamit ng simbahan. Well, ang sabi ko naman, sana tinawagan nila ang church namin. Wala natanggap ang pastor ko, wala natanggap na call ang church namin to confirm yung validity ng kung valid yung aming travel. Well, hindi ko alam sa diskarte ng ating lungsod dito, hindi sila ma-blame, kung ano yung paraan ng kanilang pagsusuri or pagbibigay ng pag-assess ng pagbibigay ng visa. But nevertheless, I thank God, hindi naman tayo naninisi, hindi tayo nagagalit, tayo ay natuto sa karanasang ito. So, please comment down below sa mga nakapunta ng Korea, missionary, church, or tourist visa. So, sana payuhan nyo din ako sa magandang dapat gawin. May bearing ba talaga? Kaya may magandang bank profile? May bearing ba talaga? Yung magandang COE? Kahit na ikaw ay church worker or missionary. So, yung mga ganun tipo, sana tulungan nyo rin ako. Comment down below para by next time, kung papalaran, lolobin na Lord, makapag-try kami. Kasi yearly po yung conference eh. Gusto kami siyang makita ng mga leaders din doon. It's a must. And kami ay 100% na hindi namin ginagamit ang simbahan para magtrabaho doon. Well, maganda ang Korea. Pero to be honest, mas maganda pa rin sa sariling bayan. Kasi mahirap yung mataas ang cost of living. Dito, kamote lang. Kahit chichirya, makakapag-ulam ka. Pag nandun ka sa Korea, syempre kailangan mong kumayad ng triple para mag-exist. Alright, so this is K-Pops, Kuya Pops. Thanks for watching my video. Sa mga traveler dyan, sa mga experience going to Korea. And we're also praying kasi in-invite kami ng pastor namin pa Florida, pa US next time. Medyo tough ang pagpunta sa US Embassy, I know. But, siyempre, huwag mo ulan ng pag-asa. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding and all your ways acknowledge Him shall lead you to the right path. I'm not trusting my own intelligence and wisdom. I'm trusting Him. And I'm not really mad with anything. Hindi ako galit sa kahit sino. Tayo natututo sa bawat pagkakamali o kahinaan, nagtitiwala sa Diyos at may pag-asa tayo kasi buhay ang Panginoon natin. Before I know the plans I have for you, sabi ni God, plans not to harm you, plans to give you hope in the future sa Jeremiah 29:11. Sa mga kapwa natin traveler dyan, Christians, missionaries, please comment down below, tulungan nyo ako para magtagumpay ang ating pag-try sa Korea, sa ating church doon, which legit. Conference attend lang po, hindi po TNT. Alright? So, meron po tayong church na inasikaso dito at pamilya. So, hindi po natin iwanan ng ating mahal na bayan para sa anong mga ambisyon na hindi tama. So, tayo po ay nagmamahal sa bansa natin sa pamilya natin. Thank you for watching my video. Paka-subscribe na rin po, mga kabayan. This is Kuya Pops or K-Pops, your missionary, preacher, worker, K-Pops na rin. No? Opa, salamat sa inyong lahat. Kamsahamnida. Yamasaya. Thank you and God bless.